Magandang araw po sa inyo mga karikon. Sabay sa pagbabago ng ating panahon dala nitong salot na pandemya, ay kailangan rin nating sumabay sa pagbabago. At nasabi nga natin ang pagbabago mga karikon. Ang ating pag-uusapan po ngayon mga karikon ay ang mga makabagong kagamitang pangdigma ng ating sandatahang lakas sa Pilipinas. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Radio Detection and Ranging o radar. Ang radar mga karikon ay bahagi nga ng ating mga kagamitan ng mga sandatahang lakas sa buong mundo, gaya ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika, Russia, China at iba pa. Ang radar o Radio Detection and Ranging ay isang sistema ng pagtuklas na gumagamit ng mga radio wave upang matukoy ang distansya, saklaw ang anggulo o bilis ng mga bagay. Maaari itong magamit upang makita ang mga sasakyang panghimpapawid, barko, spacecraft, mga gabay na missiles at sasakyang dimotor, formasyon ng panahon at kalupaan. Ang isang radar system ay binubuo ng isang transmitter na gumagawa ng mga electromagnetic na alon sa radyo, microwaves domain, na isang nagpapadala ng antina. Isang tumatanggap na antina, madalas na ang parehong antina ay ginagamit para sa paglilipat at pagtatanggap, at isang tatanggap at prosesor upang matukoy ang mga katangian ng mga bagay. Ang mga radio wave pulse o tuloy-tuloy mula sa transmitter ay sumasailalim sa bagay at bumalik sa tatanggap, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon at mabilis na mga object. Ang radar ay lihim na binubuo para sa paggamit ng militar ng maraming mga bansa sa panahon bago at sa panahon ng World War II. Isang pangunahing pag-unlad magnetron sa United Kingdom na pinapayagan ang paglikha ng medyo maliit na mga system na may resolusyon ng submeter. Ang katagang radar ay nilikha noong 1940 ng United States Navy bilang isang acronym para sa pagtuklas sa radyo at pagsisimula. Ang terminong radar ay mula nang pumasok sa Ingles at iba pang mga wika bilang isang pangkaraniwang pangalan. Sa panahon ng mga kurso ng RAF radar noong 1954 sa Gettysburg Training Camp, iminungkahi ang direksyon ng radio azimuth at sumasaklaw ang mga modernong gamit ng radar. Ang magkaiba-iba kabilang ang kontrol sa trapiko sa hangin at pang-terrestrial radar astronomy, mga sistema ng patanggol sa hangin, mga sistema ng anti-missiles, mga radar ng dagat upang hanapin ang mga palatandaan at iba pang mga barko, mga sistema ng anti-collision ng sasakyang panghipapawid, mga sistema ng pagsusubaybay sa karagatan at pagsubaybay sa kalawakan, at mga sistema ng pagtatagpo, pagsusubaybay sa meteorolohiko na pag-ulan, mga sistemang altimetry at flight control, mga bagay na paghahanap ng mga missile system, mga self-drive na kotse at ground penetrating radar para sa mga obserbasyong pang mga system ng teknolohiyang radar ay nauugnay sa proseso ng digital signal, pag-aaral ng makina at may kakayahang kumuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon. At ngayon mga karikon, isang nakaraang 15 taong plano sa pag-upgrade ay hindi nagtagumpay sa kalagitnaan ng dekada 90. Naiwan ang Pilipinas na may mga luma na hardware, kasama na ang mga barkong pandigma mula sa World War II at mga helikopter na ginagamit ng Estados Unidos sa Vietnam War. Sabi nga ng isang opisyal, mayroon kaming go signal ngayon upang bumili ng mga bagong kagamitan tulad ng mga drone, light tank, radar, isang karagdagang frigate at isang submarine upang mapalakas ang aming kakayahan sa pagtatanggol. Sinabi ng isang opisyal ng depensa na tumatanggi na mapangalanan dahil siya ay hindi pinapahinantulutang magsalita sa media. Ang ating administrasyon dati na si Benigno Aquino ay gumastos ng humigit kumulang na 1.7 billion sa militar sa panahon ng 2010 hanggang 2016 na termino sa opisina. Karamihan sa mga pangalawang barko at eroplano. Inaprubahan din ni President Duterte ang 5.6 bilyong plano sa modernisasyon sa isang pagpupulong kasama ang mga nangungunang opisyal ng depensa at militar noong nakaraang buwan. Sinabi ng isang senior general na inaprubahan ni Duterte ang 33 na mga proyekto sa paggawa ng makabago na may pagtuon sa seguridad ng tahanan
at pagprotekta sa malawak na hangganan ng dagat ng bansang arkipelago. Naglalagay kami ng premium sa mga walang sasakyan sa sasakyang himpapawid, malakihang sasakyang panghimpapawid ng patrol, mga barko ng patrol na nasa labas ng dagat at isang submarino na dikuryente at diesel. Sinabi niya sa Reuters matapos sakupin ng mga rebelde ang Marawi, ang nag-iisang Islamic City ng bansa sa loob ng 5 buwan noong nakaraang taon. Nahaharap din ang Pilipinas sa isang hamon sa South China Sea, isang madiskarteng daanan na ang karamihan ay inaangkin ng China na nagtatayo ng mga posting militar doon. Bukod sa Pilipinas, ang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay mayroon ding karibal na paghahabol sa lugar kung saan ang $3 trilyong na halaga ng mga produktong dala ng dagat ay dumadaan bawat taon dito. Plano ng Maynila na kumuha ng 4 na mga submarino pagkalipas ng 2023. Ngunit ang plano ay maaaring mapabilis upang mapalakas ang mga kakayahan sa rehiyon ng Navy. Sinabi ni Arsenio Andolong, isang tagapagsalita ng Departamento ng Depensa. Gusto naming makakuha ng mga submarino sa lalong madaling panahon, aniya. Nagtabi si Duterte ng $1 billion para sa mga bagong helicopter at light tank. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng naibigay na kagamitan sa militar mula sa Australia, China, Japan, Russia at Estados Unidos. Karamihan ay upang makatulong sa pagtugon sa sakuna at paglaban sa mga militante at pirata. At ngayon nga mga karikon, na pag-usapan na natin ang tungkol sa mga makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas dito sa ating bansa. Ipapakilala ko sa inyo ang mga karikon, ang mga makabagong teknolohiyang radar na likha ng Lockheed Martin. Una mga karikon ay ang FPS 117 ay isang L-band na aktibong elektronikong nag-scan sa mga array or ESA na 3-dimensional na radar sa paghahanap sa hangin na unang ginawa ng GE Aerospace noong 1980 at ngayon ay bahagi na ni Lockheed Martin. Gaalok ang sistem ng instrumento sa pagtuklas sa mga saklaw ng pagkakasunod-sunod ng 200 hanggang 205 nautical miles, 370 hanggang 460 kilometers, 230 hanggang 290 miles at may iba't ibang uri ng paghihimasok at kalat na sistema ng pagtatanggi. Ang sistema ay orihinal na binuo bilang bahagi ng pagsisikap na SecFrost upang palitan ang mas matandang mga radar system na linya ng DEW ng mga disenyo na maaaring mapatakbo ng malayuan at mangangailangan ng mas kaunting pagpapanatili bilang bahagi ng kapalit ng DEW. Ang American Canada North Warning System or NWS ang nagpapatupad ng NWS ay nagresulta sa pagbawas sa pagpapatakbo at paggastos ng pagpapanatili ng hanggang sa 50% kumpara sa mga nakaraang system. Ginawa ng GE ang isang bilang ng mga pagbabago sa pangunahing disenyo upang mas mahusay na maiangkop ito sa iba't ibang mga tungkulin. Upang mapunan ang pangangailangan para sa US Marine Corps, binuo ng GE ang madadala na TPS-59 at kalaunan ay pinagsama-sama ang mga elemento ng disenyo upang makagawa ng mas maliit na TPS-77 na mas mobile pa. Nangangailangan lamang ng isang pangunahing gumagalaw sa ilang mga sitwasyon sa paglalagay. Ang FPS 117, binago ng input mula sa Siemens para sa serbisyo sa Aleman, ay kilala bilang RRP 117 hanggang ang TPS 77 sa serbisyo sa RAF ay kilala bilang Amis Type 92. Ang isang kahit maliit na bersyon ay pinakilala ni Lockheed Martin bilang TPS-77R. Papakilala ko nga sa inyo ngayon mga karikon ang ikalawa nating radar, ang TPS-77 MRR o radar na nakumpleto ng produksyon. Kamakailan lamang nakumpleto ni Lockheed Martin ang produksyon sa unang TPS-77 multi-role radar TPS-77 MRR
para sa Ministry of Defense para sa Republic of Latvia. Ang milyahe na ito ay ang pinakahuling kaganapan sa isang 15 taong pakikipagsosyo ng pag-unlad ng radar at pagsasanay sa pagitan ng Latvia at Lockheed Martin. Ang TPS-77 MRR ay ang pinakabagong bersyon sa matagumpay na linya ng produkto ng mga surveillance radar ni Lockheed Martin at binuo bilang tugon sa umuusbong na pangangailangan ng mga armadong puwersa sa battlefield. Ang TPS-77 MRR or multi-role radar inilagyan ng pinakabagong teknolohiya na mabilis na nababagay sa iba't ibang mga misyon ng pagsusubaybay. Napayagan ng teknolohiya ng multi-role na sulong pag-scan ng radar. Mga operator sa mga tukoy na sektor na pumipili ng mga tungkulin para sa radar tulad ng mahabang saklaw o katamtamang saklaw na pamamaraan ng mababang antas ng paglipad. Kabilang ang pagtuklas ng helicopter habang umiikot ang radar sa bawat pag-scan ng 360 degree. Automatikong inaayos ng system ang napiling misyon ng operator. Madaling magawa ang mga pagbabago kung ililipat ang system o kung binabago ang misyon. Isinasama din sa disenyo ang teknolohiya ng gallium nitride or GEN. Nagbibigay ang GEN para sa ultra na mababang paggamit ng kuryente at mataas na pagiging maaasahan na itiyak ang pagpapatakbo ng radar sa pinahabang mga tagal ng panahon. Ang EN-TPS-59 ay isang lightweight air at road transportable solid-state 3-dimensional air defense radar na nagbibigay ng malayuan na surveillance at ground control intercept or GCI na kakayahan sa isang tactical na mobile na kapaligiran. Ang GCI ay isang taktika sa pagtatanggol ng hangin kung saan ang isa o higit pang mga istasyon ng radar ay nakalink sa isang sentro ng komunikasyon sa utos na gumagamay sa mga interceptor sa mga target. Ang pangunahin ng umiiral ang radar sa isang papel na sumusuporta sa Marine Corps Communication and Electronic School or MCCS. Ang Marine Corps Tactical System Support Activity or MCTSSE at ang Marine Corps Logistic Base or MCLB BARTSO. Nakapansin-pansin ang na-upgrade na bersyon ng EN-TPS-59 na binubuo para sa United States Marine Corps. Ang EN-TPS-59V dinisenyo upang makita at subaybayan ang mga ballistic missile ng Teatro at cruise missiles na may saklaw na hanggang 740 km at isang altitude ng 500,000 talampakan. Ang radar ay maaaring isama sa maraming mga sistema ng sandata kabilang na ang HEWK or Hawk at Patriot Air Defense System. Maaari rin itong isama sa iba pang mga sensor upang mapabuti ang paglulunsad at hula ng punto ng epekto. Galok na mga kakayahan sa pinalawig na saklaw at ipakita ang mga pakikipag-ugnayan sa kooperatiba. Ang mga EN-TPS-59 at ang EN-TPS-59V na mga radar ay mahalaga sa estratehiya. Maaari itong mabilis na madala ng mga truck sa lupa at helicopter o mga eroplano ng kargamento sa himpapawid na pinapayagan itong ma-deploy sa anumang lugar na kailangan ito. Karamihan sa sarili nitong paraan, ang EN-TPS-59V radar ay maaaring makakita at makasubaybay sa mga papasok na target. Ngunit kapag ipinares sa HEWK or Hawk, ito ay ang magiging pinakamabisang Teatro Missiles Defense System na kasalukuyang gumagana para sa mga kapanalig ng United States or US na matagumpay ng mga pagtatanghal laban sa mga ballistic missiles at pagbabanta sa paghinga ng hangin. Ang saklaw ng 360 degree ang mga kakayahan sa pag-scan ay nagbibigay sa nag-deploy na bansa ng dami ng pagsusubaybay na 603 milyong kilometro na tinitiyak ang pambihirang saklaw sa taktikal na pagtatanggol ng missile. Nakamahalaga ang EN-TPS-59V radar system ay kasalukuyang nag-iisang naka-field na ground-based sensor na makakita at makakasubaybay sa long-range air breathing targets or EBT at tactical ballistic missiles or TBM na nagbibigay sa Estados Unidos ng isang hindi mapagkakamaling kalamangan sa patlang. Ang mga radar na ito ay nagdaragdag ng oras ng alerto para sa mga tauhang militar at sibilyan.
at dagdagan ang ipinagtatanggol na bakas ng. At ngayon mga karikon, pag-uusapan natin ngayon ang ikaapat at pinakamatinding radar na ginawa ng Lockheed Martin. Ito ay ang Lockheed Martin TPY-X, ang pinakamodernong radar na pandepensa ng hangin na magagamit at isang direktang resulta ng pagtatalaga ng kumpanya upang bumuo ng isang multi-mission na sistema na maaaring gumana masikip na mga electromagnetic na kapaligiran habang sinusubaybayan ang kasalukuyan at umuusbong na mga banta. Walang ibang radar sa mundo ngayon na may potensyal ng TPY-X dahil ang arkitektura nito ay nagbibigay ng napakalawak na kakayahang umangkop. Sabi nga ni Rick Herods, direktor ng Ground-Based Air Surveillance ni Lockheed Martin, na gumugol ng 35 taon sa pagdisenyo ng mga ground-based radar. Ang TPY-X ay nisenyo na may kamalayan sa tunay na pagpapatakbo sa mundo, kakayahang gumawa at kakayahang umangkop upang maiakma sa mga banta sa hinaharap. Kung wala iyon, ang mga radar system ay maaari lamang asahan makapagbigay ng marginal na pagganap ng pinakamahusay na nililimitahan ang kamalayan ng warfighter at iniiwan silang mahina sa mga banta. Ang desisyon ng United States Air Force na igawad kay Lockheed Martin ng isang kontrata sa pagsasama para sa programang 3-dimensional Expeditionary Long Range Radar na may kasamang mga pagpipilian para sa 35 radar ay isang direktang resulta ng isang technical na pagsusuri at pagpapakita ng TPY-X radar noong September 2020. Ang mga sitwasyon sa pagsusubok sa live sa panahon ng papapakita ay pinatunayan ang mga kakayahan ng TPY-X. Hindi lamang ang radar ang idinisenyo upang matugunan o lumampas sa mga pangangailangan ng misyon ng Air Force, kundi pati na rin ng iba pang mga customer sa domestic at international, sabi ni Herods. Ang TPY-X ay binubuo ng higit sa 1,000 mga elemento na ang bawat isa ay nakapag-iisa at nakokontrol ng digital sa pagpapadala at pagtatanggap ng bawat nagniningning na elemento sa system ay isang maliit na sistema ng radar. Pinapayagan nito ang mga pagbabago sa software lamang upang maiakma sa mga umusbong na banta nang walang mga pagbabago sa hardware, sabi ni Herods. Isinasama ng radar ang pinakabagong mga teknolohiyang pangkomersyo, kabilang ang mga amplifier ng gallium nitride na may mataas na density na electronics ng antena at pagpuproseso ng data na nakabatay sa unit na nakabase sa graphics upang lumikha ng isang revolusyonaryong arkitektura ng radar. Kasama sa TPY-X ng paisa-isa ang kontrol ng digital transmitter at digital receiver para sa bawat sulong nag-iisang elemento na nagbibigay ng hindi pangkaraniwang kakayahang umaangkop, hindi lamang upang mai-optimize ang pagganap para sa mga tukoy na misyon, banta at kapaligiran ng ngayon, ngunit para din sa kadahilanan ng pagbagay sa mas advanced na mga banta at mga bagong misyon sa hinaharap. Ang mga adapsyon na ito ay maaaring ipatupad sa pamamagitan ng simpleng mga pagpapahusay ng software ng walang nagsasalaysay na muling disenyo ng arkitektura. Target na pagtuklas. Nakita ng TPY-X ang mas maliliit, mas mahirap, masusulit na mga banta at susunod na henerasyon sa mabigat na kalat, mga hindi nais na signal o echo na nabuo mula sa mga pisikal na bagay sa kapaligiran tulad ng lupa, tubig, hayop at iba pa. Ang clutter ay maaaring gawing mahirap ang pagtuklas ng mga target. Ang radar ay maaaring makakakita ng mga target sa jamming at nagbibigay ng mahabang saklaw na maaagang babala para sa mga tactical na ballistic missiles. Pagkakaiba-iba ng misyon. Tulad ng lahat ng mga radar ng Lockheed Martin, ang TPY-X ay isang radar na maraming tungkulin kung saan ang operator ay maaaring mabilis na magpaibot mula sa isang misyon patungo sa isa pa sa pamamagitan ng pagpindot ng isang pindutan.
na nagbibigay daan sa kanila na tugunan ang mga banta sa isang pinag-aagawan na kapaligiran. Halimbawa, ang TPYX ay maaaring subaybayan hanggang sa 90 degrees sa taas na walang kuno ng katahimikan upang suportahan ang isang taktikal na ballistic missile na misyon. Ang radar ay gagana sa matinding klima at kapaligiran. Ang nasusukat na sistema ay idinisenyo upang suportahan ang naayos na site at mobile na pagdideploy. Transportability. Ang sistema ay nag-aayos at lubos na mobile na mga pagkakaiba-iba at maaaring ilipat sa pamagitan ng C-130 airplane, C-17 or C-17 truck, release o helicopter. Gamit sa parehong mga TPYX, ang operator ay hindi kailangang makompromiso sa pagganap o kakayahang ilipat pasidad sa produksyon na nangangailangan. Ang linya ng produksyon ng TPYX ay nakalinya ng maayos sa mga timeline ng US Air Force at international na pangangailangan ng militar. Ang makabagong diskarte sa paggawa ng One Factory ni Lockheed Martin ay nagbibigay ng kinakailangang kapasidad upang matugunan ang pangangailangan. Gumamit ang kumpanya ng mga pasilidad na nakatali sa pamamagitan ng mga digital na infrastruktura ng pagbabago, tulad ng mga smart tool, mga nakakonektang machine at naka-network na supply chain upang samantalahin ang tuloy-tuloy na tukoy sa site na nakadalubhasa at mga teknolohiya sa mura. Isang kasosyo na umaasa, ang mga radar huwag mawawala sa serbisyo. Ipinagmalaki ni Lockheed Martin ang mga pakikipagsosyo na itinayo sa panahon ng paggawa at ang pangmatagalang pangako sa paglilingkod sa mga radar na itinatayo nito. Walang Lockheed Martin APS-117 o TPS-77 radar na maaalis o naaalis sa serbisyo dahil sa kawalan ng suporta. Ang mga system ay nagpapatuloy na gumagana ng mahusay sa kanila sa kabila ng kanilang orihinal na 20 taong buhay na serbisyo na may maraming inaasahang gumagana ng higit sa 40 taon. Ang pamana ay nagpatuloy sa Lockheed Martin TPYX radar. At yun po mga karikon ang ating magandang pinag-usapan ngayong araw na ito. Maraming salamat po at sana po ay marami kayong nakuhang impormasyon sa aking vlog ngayon. Mga karikon, maraming salamat.